Siblings Vice President Sara and Kitty Duterte are in The Hague in the Netherlands to visit their detained father. And for updates, we have News 5 correspondent Bril Montalvo in Davao. Bril, kamusta ang pagdalaw nila sa kanilang ama? Yes, Lord, tama ka nga dyan. Nasa The Hague, Netherlands nga si Vice President Sara Duterte at maging kanyang kapatida na si Kitty Duterte para dalawin ang kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte nga nakakulong nga sa ICC detention facility. At sa post nga sa larawan na ipinost ni Kitty Duterte sa kanyang Instagram account ay magkasama sila ni Vice President Sara Duterte doon nga sa The Hague. At bago sila pumunta doon sa ICC detention facility ay nagpaunlak ito si Vice President Sara Duterte ng isang panayam sa isang supporters ng Duterte family, ito ngang si Alvin. At doon maraming revelasyon nga si Vice President Sara Duterte ang kanyang sinabi hinggil sa mga issue na ipinupukol laban sa kanya. At isa na nga dito ang pagpalag ni Vice President Sara Duterte matapos ngang sabihin ng Malacanang na complete failure umano ang kanyang pamumuno sa Department of Education. At dagdag pa ng Vice Presidente, iba raw kasi ang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos noon. Kasi nga, during last year, June 19, 2024, nung nag-submit na siya ng irrevocable resignation kay Pangulong Bongbong Marcos doon mismo sa loob ng Malacanang sa isang meeting bilang DepEd Secretary, ang sabi ni PBBM ay hindi muna tinanggap ni PBBM ang kanyang irrevocable resignation. Bagkos binigyan siya ng ibang posisyon at pinipili nga ito si VP Sara before na kung ano ang gusto niyang posisyon or meron ba siyang gusto pang posisyon sa gabinete aside nito nga pagiging DepEd Secretary. At ang sabi nga ni VP Sara, ang sagot niya kay PBBM ay wala na. At hindi na daw siya magiging miyembro ng gabinete at magdidesidido na siya mag-resign sa gabinete ng administrasyon. At sabi pa ni VP Sara ay matagal na niyang pinag-isipan ang nasabing resignation niya bilang DepEd Secretary. May revelasyon naman din si VP Sara patungkol sa pakikinig nila ni PBBM doon nga sa Malacanang last June 19, 2024. At ang sabi ni VP Sara, bago naghiwalay ang kanilang cross ni PBBM ay nagbeso-beso umano si PBBM sa kanya. At sabi ni VP Sara ay nangangamoy alak or nangangamoy whiskey daw ito si PBBM doon mismo sa loob ng Malacanang. At iginiit ni VP Sara na hindi daw palpak at hindi failure ang kanyang pagiging DepEd Secretary noon sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun lang ang ilan sa mga pahayag ni VP Sara sa naging panayam sa kanya doon nga sa The Hague, Netherlands. Lord? Wala bang ibang mga sinight na mga programa o yung mga accomplishments para masabing hindi complete failure yung kanyang termino? As according to sa Palace spokesperson, yung termino niya bilang Education Secretary. May ganun bang mga pagsuporta sa kanyang deklarasyon na hindi raw complete failure yung kanyang termino? Lord, yun nga ang pinanghahawakan ni Vice President Sara Duterte, kaya niya nasabi na hindi nga complete failure ito nga kanyang pag-upo bilang gabinete ng Department of Education or bilang kalihim ng Department of Education. Kasi nga, doon nga sa sinabi ni PBBM na ayaw tanggapin ni PBBM ang kanyang resignation at binibigyan pa siya ng ibang posisyon or inaalok pa siya ng ibang posisyon ni PBBM. So yun yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. May kuha si VP na dumaan ng Paris papuntang The Hague.
Ano ba exactly, meron bang opisyal o kumbaga formal na event doon sa Paris o dumaan lang para mamita mga kababayan? Alam mo, Lord, matapos ang naging event ni Vice President Sara Duterte doon nga sa bansang Kuwait, ay pupunta na sana siya doon sa The Hague. Diretso na siya sa The Hague, Netherlands. But according sa kanya, ay meron siyang 4 na oras na layover doon nga sa France bago diretso sa The Hague. So yun, in-invite siya. Sabi niya na in-invite lang siya sa mga Filipino community doon at biglaan yun ang pagtitipon ng mga Filipino community doon sa loob ng 4 na oras na layover ni Vice President Sara Duterte bago siya pumunta ng The Hague galing sa Kuwait. Lord. Gusto mo ba itanong kung may nakahandang humba? Actually, gusto ko nga kung kung para sa Vice meron ba President. siyang mga ibang na-meet doon? Nakita ba sila? Bril? Pakiulit, Denise. Hindi, okay. I'll just ask about the interaction between the Filipino community. Meron ba siya mga ipinangako or is she asking for continued support pa rin, I guess, for not just for her but her father who's in The Hague? Partner, sundutan ko yan ha. Kasi di ba before nga daw doon sa pinaplano na yung pagpapakita, yung mobilization ng Pinoy community ron sa confirmation of charges na hearing. Malapit na, oo. Involved ba ang Vice President? Kasi kinikwento ni Atty. Harry Roque na kasama siya, no? May papel ba siya doon sa mobilization? May magtatalumpati ba? Paano bang dynamic, Bril? Yes, alam niyo sa unang tanong ni Denise, yun nga, aside sa pasasalamat ni VP Sara sa mga Filipino community, ay yun yung sinabi ni VP Sara na hindi niya makakalimutan ang suporta ng mga Filipino community doon nga sa Kuwait, sa Paris, sa taus-pusong pagsuporta nila sa pamilya Duterte at walang sawang pagsuporta nga sa kabila ng mga issue na ipinupukol sa kanya. At pagdating niya nga doon sa The Hague, at pagkatapos nilang bumisita nga ni Kitty Duterte sa kanyang ama, ay nakipagpulong umano si Vice President Sara Duterte sa mga abogado ni former President Rodrigo Duterte doon nga sa kanyang ICC case. Kaya kung mapapansin nyo, after ng pagdalaw nila ay si Kitty Duterte lang ang humarap sa Filipino community doon sa labas ng ICC detention facility sa The Hague, kasi nga itong si Vice President Sara Duterte ay dumiretso umano para makipagpulong doon nga sa mga abogado ni former President Digong. Pero gaya din ba ni Hanilet, wala rin sila access diretso doon na makita yung dating Pangulo? Nakapasok sila doon sa loob ng ICC detention facility kasi nga hindi sila restricted doon kagaya ni Hanilet Avancenia. At yun din na hindi ipinagbabawal ito ngang pag-share ng pinag-usapan doon sa loob at yung hinggil nga dito sa kaso ni former President Rodrigo Duterte. So bawal itapik ito ngang mga kaso ni former President Rodrigo Duterte. Kaya minsan ang mga statement nila Kitty, nila VP Sara ay mga puro pasasalamat at mga update lang sa kalusugan ni Digong. Bawal sabihin yung update sa kanyang kaso sa ICC. Alright. Wala na tayong oras, sayang. Tatanong ko pa na sana kung anong klase ba yung humba sa Davao. Okay, ang ating Newswire correspondent sa Davao si Bril Montalvo. Thanks, Bril.